Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay John Turdy, shoutout kay Eric Esteban. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa ilalim ng bahagyang dilim, ang Aaron sa oras na ito ay parang isang demonyong pinatay ng iba. Nabasa na ng dugo ang katawan, at ang mga mata ay namumula na sa sukdulan. Kahit na ang linlong at ang masamang mata ko sa likod niya ay halos gumuho, si Aaron mismo ay baliw na pumatay. Sa pagbagsak ng gate na may bigat na 10,000 kilo, higit sa 30 sundalo na nagbabantay sa gate ay tumingin sa kanya sa takot. Bagamat may hawak silang mahabang baril sa Aaron, paulit-ulit na umatras ang kanilang mga katawan. Kung ayaw mong mamatay, lumayas ka. Ang Aaron ay malamig na uminom. Ngunit sa inuming ito, higit sa 30 sundalo ang direktang natakot, sinira ang huling linya ng depensa sa kanilang mga puso, inihagis ang kanilang mga sandata sa lupa, tumalikod at tumakas. Maliit na sundalo, hindi man lang pinansin ni Aaron. Bahagya siyang gumalaw at dahan-daang naglakad patungo sa pangunahing bulwagan ng lungsod. Sunod-sunod na sumugod ang malaking bilang ng mga sundalo sa tunog, ngunit katawa-tawa na kahit na marami sila, walang nang ahas na kumilos muna sa sandaling ito. Itinaas lang nila ang kanilang mga baril at kutsilyo sa paligid ng Aaron sa mga grupo, at naghintay at umatras. Aaron ay walang pakialam sa mga mandurumog. Ni ayaw niya itong tingnan. Tumingin siya sa unahan at dirdiretsyong naglakad patungo sa main hall na parang bulalakaw. Napakalaki ng tirahan ng Panginoon ng lungsod. Ang distansya mula sa pangunahing gate hanggang sa bulwagan ay libu-libong metro. Gayunpaman, ito ay napakalalim at mahabang daan. Kahit na pumunta ka sa lahat, parami ng parami ang mga sundalo sa paligid mo. Ngunit, wala pa ring nang ahas na lumapit. Hanggang sa ang Aaron ay ganap na dumating sa ilalim ng bulwagan na ang mga sundalo ay sa wakas ay naglabas ng kanilang lakas ng loob at matigas ang ulo na huminto sa Aaron sa harap nila. Sa oras na ito, ang bilang ng mga taong ito ay umabot na sa halos 1,000. Kung titignan, siksik, ano, gusto mo na bang mamatay? Malamig na ngumiti si Aaron. Matagal na galit na sumigaw si Lynn, mamamatay ang humaharang sa akin. Ang mga salita ay nahulog, at ang mga sundalo sa unahan ay agad na nanginag sa ilalim ng kanilang mga paa. Gayunpaman, kung ang kaaway ay pinahihintulutang pumasok sa templo, ang mga ito ay katulad ng parusang kamatayan, at walang pag-urong. Nagkatinginan ang isang grupo ng mga sundalo at nag-cross ang kanilang mga puso. Nang magsisimula na sila, sa likod nila, may malakas na sigaw sa pintuan ng main hall. Inutusan ng Dragon Elder si Aaron na pumasok sa templo. Walang makakapidyaw sa kanya. Pugutan ng ulo ang mga lalabag sa utos. Sa sandaling lumabas ang tunog na ito, matagal nang ipinangako ni Lynn na siya rin ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na makakita ng ganoong espada na iginuhit at naka-crossbow, at ang sama-samang tinig ng galit mula sa kaaway. Antay-Buda, naglabas sila ng malaking pasanin. Sa katunayan, totoo rin na walang sino man ang handang magbigay ng instant account ng kanyang buhay ng direkta sa harap ng kaaway na ito. Ngayon biglang may utos na huwag umatake, natural na tuwang-tuwa ang mga taong ito. Hehe, papatayin ang mga sumusuway pa sa utos. Kung hindi nila gagawin, walang handang gawin ito. Kung hindi, hindi sila maghihintay hanggang ngayon. Habang ang mga sundalong hamarang sa Aaron ay mabilis at sinasadyang bumigay, si Aaron ay nanunuya at naglakad patungo sa bulwagan. Sa bulwagan, matagal nang naghihintay ang mga tao, at marami na ang naghanda sa kanilang mga puso. Ngunit nang talagang lumitaw ang Aaron sa bulwagan, ang kanilang pag-iisip ay ganap na gumuho at nanginag. Pop, drop, pop, drop. Bawat hakbang, bawat patak ng dugo ay bababa mula Aaron sa sahig ng bulwagan. Ang tunog ay napakaliit,
ngunit ito ay ang parehong malupit sa oras na ito. Sa pagtingin sa dugo ni Aaron, ang mga taong naroroon ay nagulat at nasaktan ang kanilang atay at apdo. Hello, Aaron, bahagyang bumangon si Ming Yu at tumingin kay Aaron na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Malamig na ngumiti si Aaron, mukhang inaasahan mong darating ako dito. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang jade at gold table sa harap niya. Naghanda pa ba ako ng reception banquet ng maaga? Malinaw na imposible para sa mga ordinaryong tao na makaalis sa gayong pagkubkob na pinangungunahan ng pagkaantala. Gayunpaman, para sa Aaron, sa katunayan, hindi niya maiisip ang tungkol sa kanya sa pag-iisip ng mga ordinaryong tao. Hindi ba? Nakangiting sabi ni Ming Yu, hindi lang ako naniniwala na pupunta ka rito, pero naniniwala din ako na sa kakayahan mo ngayon, madali mo pang matanggal ang ulo ng sino mang naroroon. How's it going? Kontento ka na ba sa inihanda kong handaan para sa iyo? Bumagsak ang mga salita, at dahan-daang naglakad si Min Gyo patungo sa Aaron. Ngunit nang makadalawang hakbang siya, isang aksidente ang nangyari. Storytelling channel sa YouTube. Isang jade sword ang nagkataong lumipad sa harap ng mga daliri ni Ming Gyo. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay 1 milimetro lamang, kahanga-hanga sa sukdulan, at nagulat sa punto. Ang may-ari ng jade sword na ito ay Aaron lang. Aaron lang, natatakot ako, ang naglakas loob na sumayaw ng kutsilyo at kumuha ng baril sa court hall. Nang makita ito, agad na nagalit ang isang grupo ng mga executive at gustong magpagalit. Gayunpaman, nakita nilang bahagyang winuwagayway ni Ming Gyo ang kanyang kamay at sinenyasan silang huwag gumawa ng ingay. Pagkatapos, tiningnan ni Ming Yu ng bahagya si Aaron, ngunit hindi siya nagalit. Ngumiti siya, Aaron, ano ang ibig sabihin nito? Bagaman mukhang masarap ang pagkain, may narinig ka ba? Ngumiti si Ming Yu, gusto kong marinig ito ng detalyado. Nasa labas ang ginto at jade, at ang mga bulok na katken ay nasa loob nito. Aaron disdained to sneer. Aaron, what do you mean? These things are made by the top chefs in our Lord's residence with top-level materials. Usually, pabayaan mo ang iba, kahit gusto ng City Lord na kainin sila, mahirap kasing langit. Ikaw talagang sabihing sila ay ginto at jade. Hindi ka makakain ng iba. Depende sa tao kung masarap ang pagkain o hindi. Kung tama ang tao, kumain man siya ng lupa, tatangkilikin niya ito. Pero kung mali ang tao, hayaan mo na ang matako mong handaan, kahit nasa tuktok, mga masarap na pagkain sa mundo, ito ay parang inunguyang wax. Aaron hinamak. Aaron, matapang ka. Espesyal na inutusan ng Dragon Elder ang pinakamahusay na chef para ihanda ang pinakamagandang salo-salo para sa iyo. Okay lang kung hindi mo ito maa-appreciate. Ang wild mo pa ring nagsasalita dito. Oo, Han, nakakapuot ka talaga. Binabalaan kita. Kung gusto mong maging matalino at matino, humingi ka kaagad ng tawad sa aking nakatatanda. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging magalang sa iyo. Sa sandaling nahulog ang mga salita, direktang nakatuon ang mga mata ni Aaron sa bastos na lalaki. Nang makita niyang nahadjep ang mata ni Aaron, napapikit agad ang lalaki sa kahihiyan. Mayabang ang sinabi niya noon, at ngayon ang dami niyang payo. Aaron, 3 araw ka nang nakulong. Ngayon ay 1 buong araw na ang labanan. Huwag kang kumain. May lakas ka ba? Bulong ng madilim na ulan. Actually, medyo nagugutom na ako. Ngumiti si Aaron, gayunpaman, ang dahilan kung bakit ang mga tao ay ang mga tao ay alam ng maraming marangal at mababang puntos. Halimbawa, paano makakain ang mga tao ng dog food? Sa sandaling itinaas ni Aaron ang kanyang kamay, ang mesa ng Golden Jade sa kanyang harapan ay agad na inangat. Lahat ng uri ng mga delicacy na orihinal na katanji tangi sa mesa ay nakakalat sa buong lupa sa isang iglap. Ang ginawa nila ay balahibo ng manok. Napabuntong hininga sila. Huwag mong sabihin kumakain ang mga tao, kahit na ang mga bagay na ito ay masamang katakawan, hindi sila interesadong kumain. Pagkatapos ay tumingin si Aaron sa matako na kasamaan sa likod niya. Ang matako na tango ng kasamaan ay parang minasa ng bawang. Nakikita mo, alam ng lahat na ang matako na matako na matako ay matako na matako, gluttonous glutton Aaron. Nang marinig ito, ang mga ngipin ni Shijun at Zuyan Shouki ay nagngangalit at nangangagat na ang Aaron ay malinaw na nagpapahiwatig na ang kanilang ginawa ay mas mababa kaysa sa pagkain ng aso, kaya natural na nakakainis sila. Tuldok, Aaron, huwag kang magpahangin sa harap sa atin.
Sino ka sa tingin mo ngayon? Talong general ka lang. Nasaan ang tapang at mukha mo para magpakitang gilas sa harapan ko? Tama ka. Inimbitahan ka ng Dragon Elder sa isang malaking piging para bigyan ka ng mukha, ngunit hindi ka mabait at ininsulto. Halika, patayin ka agad ang magnanakaw ng aso at ibitin ang ulo ng kanyang aso sa tarangkahan para maduraan ng lahat. Si Zhou Yanshua at Ye Shijun ay magkasunod na pinagalitan, at si Ye Shijun ay galit na galit at umungal. Umaakit ng mga sundalo sa labas ng bulwagan at daan-daang mga eksperto, nagtago sa bulwagan sa sandaling lumitaw sila. Ang palasyo, na medyo walang laman, ay hindi natakot sa lahat tumingin sa paligid ng mga tao, hinamak na tumingala at ngumiti kay Mingyu, kahit na matagal ka nang walang kahihiyang nakikihalo sa akin. Mingyu, hindi mo ba ako masyadong kilala? Sa mga taong ito, gusto mo akong paikop, nananaginip ka ba? Bahagyang nagalit si Mingayo, akala niya ay sobra niyang tinansya ang Aaron, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ganoon pa rin ang sinabi ni Aaron, kung siya ay isang ordinaryong tao, magagalit siya at magagalit, ngunit si Aaron sino ang makakasiguro na mali ang sinabi niya, nagsimulang kumalat ang itim na gas sa kanyang katawan. Storytelling channel sa YouTube. Bago pa ito maaninag ni Mingyu, biglang naglabas ng lakas si Aaron, at ang kanyang malaking itim na gas ay naging alon ng gas at biglang lumaki. Ang mga malapit sa Aaron, o nagbabalak na sumugod sa Aaron, ay direktang inalog pabalik ng airwave. Kahit na sa oras na ito, alam ni Mingyu na malakas ang Air Force, at mabilis na nag-aalok ng isang bilog ng tubig sa kanyang kamay upang sumipsip ng lahat ng enerhiya sa bilog ng tubig para sa solusyon, na maaaring ituring bilang isang halos hindi makahinga na buhay. Gayunpaman, ang madilim na ulan sa mga oras na ito ay hindi maiwasang sumimangot ng malalim. Sa sandaling ito, napakalaki ng enerhiya sa katawan ni Aaron. Nakakaloka talaga ito. Kasabay nito, kailangan nating muling isaalang-alang ang mga salita ni Aaron. Mukhang hindi naman siya nagyayabang. How's it going, Minggayo? Naniniwala ka na ba ngayon? Malamig na tumawa si Aaron. Sa sandaling bumagsak ang boses, hindi lamang isang grupo ng mga taong malapit sa sumisigaw na 3,000 ang sunod-sunod na umatras, ngunit maging si Minggayo ay naging mapagbantay upang panatilihin ang isang tiyak na distansya mula sa Aaron sa oras na ito. Liham, paano kami hindi makapaniwala? Kahit na sa sandaling ito, maaari pa ring saktan ng Aaron ang mga tao sa pamamagitan ng pagtagas. Ito lamang ay lumampas sa lahat ng inaasahan ng lahat. Ngumiti si Aaron, tumangala sa mataas na palasyo, bumantong hininga at sinabing, sa totoo lang, napakaganda ng lugar na ito. Sa tingin ko, dapat din itong gumastos ng maraming tao at pera. Nang makita ang mga mata ni Aaron, medyo kinabahan si Zhou Yanshua at medyo hindi nakapagsalita. Walang gustong magpangalan ng Aaron sa ngayon. Sayang naman kung masira, ngumiti si Aaron. Hindi alam ni Zhou Yanshua kung paano sisigot, kaya't maaari lamang siyang humingi ng tulong kay Minggayo, umaasang makuha ang mga tagubilin nito. Aaron, anong gusto mo? Si Ye Shijun ay naiinip noong una at malamig na nagtanong. Sayang nasira ang lugar na ito. Kapag namatay kayong mga surot, may iba pang magiging bagong city master in the future. Hindi bagay na walang matutuluyan sa oras na iyon. So, what do you think if lalabas tayo at mag-aaway? Aaron na kalsada, lumabas at lumaban. Nakakalito talaga ang proposal ni Aaron. Ngunit ang pagkalito ay hindi iba, ngunit dahil lamang ang iyong mga kaaway ay nag-iisip pa rin tungkol sa iyong lugar, na syempre ay hindi ka panipaniwala. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong mga kondisyon, halatang hindi sila makapagpasya, kaya't maaari lamang silang tumingin sa madilim na ulan. Bahagyang nag-isip si Mingyu at sinabing, binalaan tayo ni Aaron na hindi sapat para sa mga taong ito dito na supilan siya. Kung ganoon, makinig tayo sa kanya. Marami pang panlaban sa labas. Lumabas ka at lumaban. Ano ang sasabihin mo, Aaron? Madilim na daanan ng ulan. Bagamat hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng Aaron, paano tatanggihan ni Minggayo ang kondisyong ito sa pansariling interes. Malawak ang lupa sa labas at malapad ang anyo, na higit na nakakatulong sa paglaganap ng hukbo, at malaking depensa ang nasa labas. Hindi nagsalita si Aaron. Sa isang mahinang ngiti, inakay niya si Lin mahaba at masamang taotay sa labas ng bulwagan. Isang grupo ng mga sundalo ang pinalibutan at masunurin na umatras. Pumunta sila hanggang sa gitna ng playground sa harap ng hall.
hindi huminto ang Aaron. Nang huminto ang Aaron, ang mga eksperto sa bulwagan ay mabilis na pumiglas at nakipagtulungan sa mga sundalong nakapaligid sa Aaron upang palibutan pa ang Aaron. Woo! Halos kasabay nito, bumusina si Zhou Yanxue sa kanyang kamay. Wow! Sa isang iglap, ang tunog ng sandata ay umalingaw sa paligid, at ang mga piling tao ay lumitaw sa pagkakasunod-sunod sa tabi ng mga bagay sa paligid kung saan ang Aaron ang sentro. Kasabay nito, mayroong hindi mabilang na mga hanay ng eksperto sa likod ng mga piling tao. Huwag mong sabihing away yan, kahit tignan ko ito sa oras na ito, pakiramdam ko na mamanhid ang anit ko. 10,000 sundalo ang sama-samang uminom at napakalakas, pagkatapos ay pumila sila ng maayos at dahan-dahan patungo sa Aaron. Sa bawat hakbang, naapakan nila ang mga bundok at ilog, at ang lupa ay umuungal at maalikabok. Mayroong ilang 10,000 tao. Ngumiti ng mahina si Aaron, ngumiti din si Mingyu at sinabing, Aaron, paano ngayon? Aaron never liked to talk big or lie, so if I am in my prime, I could be able to fight, but when it takes me a whole day, I want to turn things on my own, which is almost a panaginip. Si Aaron ay gumawa ng maikling pagsusuri at pagkatapos ay tumingin sa madilim na ulan. Kaya, ang sagot ay simple. Ngumiti si Aaron, mamamatay ako ng walang pag-aalinlangan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!